Sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board. Tatalakayin ni Bukal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang Bukal ng Lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network, Lucky 7 Channel 3, at sabay na mapakikinggan sa radyo nating Buwak 105.7 FM tuwing araw ng Sabado, alas 5 ng hapon. Lynn Angeles on board! 4.5 tuwing Merkules, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Lynn Angeles on board! Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on board! Kasama ang Bukal ng Lalawigan, Bukal Lynn Angeles, dito sa radyo natin Santa Cruz 104.5 tuwing Merkules, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Lynn Angeles on board! Magandang umaga pong muli sa ating mga kababayan na patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Lynn Angeles on board dito sa radyo natin Santa Cruz. At inyo rin pong nasusubaybayan sa Facebook Live ng radyo natin, gayon din sa ating page sa Adeline Lynn Marciano Angeles. Ito pa rin po ang inyong Bukal ng Lalawigan. Kasama pong muli ninyo ngayong araw ng Miyerkules dito sa radyo natin Santa Cruz sa ating programa Lynn Angeles on board. Parang na-miss ko po ata, noon bang nakaraang Miyerkules, dito ako? Wala, no? Okay. Nung Miyerkules, yun yung time na ang nag-take over sa atin pansamantala ay ang ating kasama sa team, na si Ate Ayan Recalde. At ako'y nagpapasalamat sa kanya for taking over habang wala tayo. At salamat ho sa ating mga kababayan na nakipagkwentuhan at nakipagbatian kay Ayan when I was when I was just on phone patch. So, salamat po sa inyo at habang maaga ay hayaan po ninyo na banggitin ko at batiin ang ilan sa mga nagse-celebrate at magse-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong mga araw ng November. Unahin ko na po ang ating katuwang na BNS, si Ma'am Annalie Mayores dyan sa Bagtingon, Buena Vista. Bagamat hindi tayo naririnig, but definitely sa Facebook Live ay maaantabayanan niya po ito. Si Ma'am Elaine Villa dyan sa Hanagdong sa bayan ng Mugpog. Gayon din si Kagawad Gloria Muhi ng Mangyan Mababad, ang ating kaibigan. At isa rin na BHW, si Ma'am Liwanagan diyan sa Bagtingon. Happy birthday po sa ating mga katuwang. Si Cap Victor Lacerna, November 17. Hi Cap, happy birthday. Gayon din sa Kapitan ng Poktoy diyan sa bayan ng Buwak, Cap Ruben Morong. Ayan happy birthday, pero chacha ang tugtog. Pagbigyan nyo na po ako sapagkat feel ko ang birthday kapag nagcha-chacha rin. Kagawad Neldy Robles, dyan naman sa Kaigangan sa Buena Vista. Gayon din si ating kasamang tanod, Charit Nambiyo, dyan sa Daikitin. Happy birthday, kapatid. At gayon din po sa ating kasama pa ring tanod, Franny Sales diyan sa Yuok, si Cap Telma Mayangitan, kay Cap
happy birthday. Diyan naman sa Buton. Si Kagawad Mario Marquez dyan sa Inanggayon. Si Kagawad Benjamin Geranoga dyan sa Libas ng Buena Vista. Ating kasamang BHW Rose Caparino dyan sa Candahon. At saka si Ma'am Maylin Zoleta dyan sa Bikas-Bikas. Si Ma'am Maylin, I think, is katuwang natin bilang lupong tagapamayapa. Gayun din, another lupon member, si Ma'am Norilyn Morales, dyan pa rin sa Yuok. At Sir Diosdado Motol, katuwang natin na tanod. Ang mga tawag ko dito mga general ng mga barangay. Sir Diosdado Motol dyan sa Sihi. Happy birthday kapatid, and God bless you sa inyong kaarawan at sa bawat araw ng inyong buhay. Magdidiriwang din naman si Kagawad Annalie Lamar dyan sa Malusak, Mugpog, si Kagawad Aldrin Privado dyan sa Libas, Buena Vista, at si General Barangay Tanod Arnel Gadi dyan sa Barangay 2 sa Buena Vista. Happy birthday po. Gayun din si Kap Willie Paredes, yan naman po'y kapitan namin dyan sa bayan ng Mugpog sa Barangay Dulong Bayan. At happy birthday, Kapitan. Papansit ka naman. At binabati natin ang ating mga kababayan diyan sa Tambangan. Napakababait ng mga taga diyan sa Tambangan sa pamumuno ng ating napakabuting Kapitan Cap Bernard Pastoral. At espesyal na pagbati sa aking kaibigan, Kagawad Dado Peralta. Hello, Kagawad. Magandang umaga. At sa lahat ng mga taga dyan sa Tambangan. At dyan naman sa Hagimit, si Kap Elo Linga, at lahat din ng ating mga kababayan dyan sa Hagimit. At syempre, sa aking kaibigan, Mario Pedrigal, at saka si Sir Ben Prieto. Kumusta po kayo? Gayon din diyan sa sa pamumuno ni Cap Emmy at 10 ng mga barangay officials at mga mamamayan ng barangay na po. Siyempre, hayaan niyo, special din ang aking pagbati sa isang general dyan sa barangay na po. Ang aking kaibigan, si Sir Joseph Ray, na isang general kasi barangay Tanod. Maraming salamat for being so game, Sir Ray. Salamat. At diyan naman sa Taytay, sa ating mga kababayan, sa pangunguna ni Kap Kulot Revilla, ang ating kaibigan sa Taytay, at sa lahat ng mamamayan ng Taytay, maraming salamat po sa inyong kabutihan, at na-miss ko po kayo kasi dyan sa Tambangan, sa Hagimit ay lagi na rin akong pumupunta dyan before sa mga barangay na yan, lalo na kapag ako ay pumupunta doon sa Wildlife Sanctuary, kinukwento ko nga sa kanila, kahit sapagkat favorite na programa ko ang Wildlife Sanctuary. Dyan sa Masagisi, salamat sa mga napakamasayahing mga tao at mga kaibigan natin diyan sa Masagisi, sa pangunguna ng ating ginagalang na Kapitan Cap Leonardo Peña. Magandang umaga po sa lahat ng mga barangay officials diyan, frontline workers, at lahat ng mga nanay at tatay ko diyan. At syempre sa aking kaibigan diyan, special na kaibigan natin, si Sir Roberto Rosales. Magandang umaga sa iyo. At gayon din dyan sa Masalukot, hindi natin pwedeng makalimutan ang mga taga dyan sa Masalukot. Salamat dahil kayo pala ay laging nakikinig ng ating programang Lynn Angeles on Board. Ito pong mga barangay na binabati natin. Ako'y nagpapasalamat sa lahat sapagkat nagulat ako na marami palang nakikinig ng ating programa dyan sa mga barangay na yan. Salamat po sa inyong mga private messages, gayon din sa inyong mga text messages. Maraming salamat. Kap Teddy Ramos at sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa Masalukot. At syempre ang aking kaibigan din, si ating kasama,
Sir Gorio Fidelino. Magandang umaga. Diyan naman sa Pulong Parang, napakasarap ng inyong arroz caldo. Babalik tayo dyan at masarap dyan ang arroz caldo at saka ang native na manok at saka anong tawag dito? Buko juice na may kakaibang timpla. Hello, Kapitana. At syempre, lahat ng mamamayan diyan sa Pulong Parang sa pamumuno ni Cap Benito Pilar. Ano po? At sa mga masasayahing mga taga Pulong Parang, good morning. Sa aking kaibigan diyan, si Sir Claudio Rosas. Good morning sa iyo, Sir Claudio. At sana ay sa aking pagbabalik ay maraming adobong manok. At ako ang bahala sa ginataan. So sa Devilla naman, maraming salamat. Hi Sir Lando Moreno, kumusta ka diyan sa Barangay Devilla? And Cap Delfin Felizar at ang ating mga kababayan diyan sa Devilla, maraming salamat po sa inyong napakasaya na pagtanggap nang tayo po ay medyo nadalaw diyan sa Devilla. Sa lahat ng mga kaibigan po diyan, maraming salamat po sa inyo. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan diyan sa Banugbog, Cap Angel Romasanta, sa lahat ng mga barangay officials, frontline workers, at syempre sa mga kaibigan natin, kana Sir Rolly Planas, good morning. At salamat sa inyong pagiging masayahin. Alam mo ay natutuwa ako napaka masasayahin ng ating mga kaibigan. Sa mga hindi po nakakaalam, ako po ay bukal mula sa District 1, pero ang mga barangay din pong yan, mga Tambangan, Masalukot, yan po ay madalas na nadadalaw rin natin sa mga nakalipas na pagkakataon. Kasi nga po, madalas ay kapag pumupunta ako diyan sa Wildlife Sanctuary, kasama ang mga taga DENR, sina Pasu, Efren Reyes, at saka mga taga MSC na nagmo-monitor lagi ng status ng Wildlife Sanctuary, ay diyan kami madalas dumadaan sa area na yan. Kaya kinukwento ko nga, na-miss ko, kasi minsan diyan ako natutulog diyan sa barangay Tambangan sa may sitio Tawang at diyan ko naranasan na diyan na kami natulog para maaga sa pagtawid dahil nilalakad po namin yan. Mas gusto po kasi ni Lynn Angeles yung nakikita talaga yung mga proyekto. Alam po ninyo, ang Wildlife Sanctuary, yung Marinduque Wildlife Sanctuary, yan po ay naideklara sa pamamagitan ng isang Republic Act, batas pambansa, noong panahon ng dating Congressman Edmond Reyes. Pero yan po ay nagsimula sa isang kwentuhan lang ng inyong lingkod kasama ang noon ay dating DENR Penro. At sabi niya, ito, pwede nga yun, pagkat ako po ang chairman ng Committee ng Environment, na ikwento niya na yan, pwede nga yan na magkaroon ng sanctuary din dito. At ako'y nagulat sapagkat aking iniisip, wala naman ng masyadong ma-conserve dito sa atin or ma-preserve na mga wildlife. Pero nagulat ako at inirekomenda niya nga yung ilang area sa gitnang Marinduque na may bahaging sakop ng Torrijos, sakop ng Santa Cruz at may part na sakop ng Buenavista. At gayon din may part na sakop ng bayan ng Buwak. So, ang ginawa ko po noon ay nagsulong ako at nag-introduce ng isang ordinansa declaring those particular areas as Marinduque Wildlife Sanctuary. At ito naman po ay sinuportahan ng aking mga kasama noon nung ako po ay bukal. That was around 1998 to mga around 20 mga
mga 1998 pataas ho yan. Yung preparation kasi mahaba po ang naging preparasyon yan dahil dun sa dahil sa identification, yung technical preparation pa lamang po na kailangan gawin ng DENR, lalo na ng mga taga-Senro at mga taga-Penro, gayon din ng regional office to justify para iyon ay maideklara ay mahaba na pong proseso. At tumulong po sila. Nung nagkaroon na ho ng ordinansa, I was so grateful naman na ito ay na-recognize din ng noon ay Congressman Edmond Reyes at kanya naman na tinapatan ng isang House bill na nung bandang huli ay naging Republic Act na nga po, declaring those areas as Marinduque Wildlife Sanctuary. Napakalaking bagay po ito, ang proyektong yan sa ecosystem ng lalawigan ng Marinduque. Lalo na po, kahit na nga po sa mga problema ng tubig, pinag-uusapan lagi natin ang tubig. Pero sa totoo lang, minsan ang solusyon ay hindi lang laging engineering ang sagot. Hindi lang laging tubo, hindi lang laging, yun nga, yung mga engineering side. Sometimes the solution to the problem ay more on ecological. So yung mismong kailangan kasi yung gitnang Marinduque, we must treat it carefully sapagkat kung ano ang nangyayari sa gitnang Marinduque, lalo na dyan sa upland na side na yan ng lalawigan, ay may malaking impact sa kung ano ang mangyayari lalo na sa source ng tubig sa mga mabababang lugar. Kasama na ng aking bayan ng Mugpog, kasama na dyan sa Buwak at malaki talaga ang epekto niyan. So, yung proyektong yan has a very good impact sa lahat dito sa ating lalawigan. Kaya ako'y nagpapasalamat talaga na isabatas yan, declaration na yan ng area as Marinduque Wildlife Sanctuary. So, ako naman po, si Bocal Angeles, sapagkat yan ay pet program ko at pet project ko, nasa politika man ako o wala, lagi ko pong binibisita ang lugar na yan to check how's the status. At yun nga, may mga pagkakataon na dumadalaw ako dyan. Dito kami madalas dumadaan sa may area ng Tambangan. Tinatawid namin yan. Naglalakad kami ng mga around 3 hours, 4 hours. Nagngangalumbitin sa mga baging dyan at marami pa pong mga baging dyan. Nagte-trekking kami dyan. Tumatawid ng ilog dyan pero hindi ko napuntahan yung isang magandang falls daw along that area. So siguro sabi ko nga kay Bocal Mel and Cabo, ang ating napakasipag na partner lalo na sa mga programang pangturismo, ay kailangan nating mabisita rin yung sinasabi niyang falls para sinasabi na falls dyan para makita natin ang paraan pa rin kung papaano siya higit na makoconserve at magagamit ng tama. So, dyan din tayo sa area na yan. Naranasan po natin dahil dyan tayo natutulog. Tawa ako ng tawa. Pag pumupunta akong Tambangan, dyan po kasi ako kinagat ng aso at saka pusa na nag-away sa ilalim ng mesa habang kami ay nainom ng tuba. Kung bakit naman yung pusa at saka aso na yan, dun pa nag-away. Kaya ayun, matapos ang trekking papuntang Wildlife Sanctuary at mag-stay sa Tumagabok for a while, ayan, nang bumaba sa bayan ng Buwak, diretso ng hospital para magpaturok ng anti-rabies. Kaya I will never forget my experiences diyan sa Tambangan at sa Marinduque Wildlife Sanctuary. So, yun, binabati rin natin ang mga partner natin at mga kapamilya ni Bocal Mael Lim, dyan sa Napo, madalas nakikikain tayo dyan at masarap ang kanilang pagkain lagi sa tulong na rin ng kanyang team, dyan sina Ate Susan, Ate Lolit. Thank you sa masarap na pagkain lagi at sa pamilya po ng ating katuwang Bocal Mael Lim, na laging nakikinig sa atin. Salamat sa inyong pakikinig. Diyan din sa Masalukot, hello at shout out kay Ryan Rehinio,
At batiin din natin itong mababait na mga katuwang natin diyan sa mga original guardians diyan sa Santa Cruz sa pamumuno ng kanilang presidente Sir Parjak. Maraming salamat po sa pagkakataon na kayo po ay ating makadaupang palad. Sir Parjak, diyan sa lahat ng ating mga katuwang at kapartner sa paglilingkod para sa pangkalahatan. I'm so grateful na kilala ko po kayo, na-meet ko po kayo, mga kapatid na mga kasamang members ng Guardians, original Guardians. At gayon din, Bokal Buchi Rosales, nakikinig. Salamat, Bokal Buchi. Gayon din ang Team Buchi Rosales, ang mga staff ng Sangguniang Panlalawigan, partikular itong mga staff ni Bokal Buchi na nakikinig ngayon, ay binabati natin. And thank you, sir. Thank you, Bokal, for being a very effective partner sa Sangguniang Panlalawigan. Niloloko ko nga dati si Bokal Buchi nasimulan kong makilala medyo mahiyain pa, pero ngayon salamat, very very sensible partner sa Sangguniang Panlalawigan, at ako'y natutuwa yung ilan po sa mga importanteng ordinansa at code na naipasa ng Sangguniang Panlalawigan na inintroduce ni Bokal Buchi Rosales ay co-sponsor tayo. Maraming salamat, Bokal Buchi, for the trust and confidence to be partner sa mga mahahalagang ordinansa na iyong isinulong, kasama na halimbawa ang creation at pagsusulong mo nitong Marinduque Youth Development Office and creation of the Marinduque Youth Development Council na nagiging pamamaraan para may mga tumututok talaga sa mga concerns ng mga kabataan. Kudos, Bokal Buchi Rosales. Salamat sa iyong pakikinig. Nakikinig din ang ating mga katuwang. Bokal Mel and Cabo, thank you for listening always. Gayon din sa ating mga partner dyan sa office ni Bokal and Cabo. Thank you for listening at sa pag-antabay nyo lagi sa ating programa. Maraming salamat sa ating mga kababayan. It's now 11:30 at thank you very much po sa patuloy ninyong pakikinig, at meron po tayong mahalagang panauhin ngayon, bagaman at gustuhin man niya at gustuhin man natin na makasama siya sana ng personal dito sa ating programa personally sa ating studio, dahil it will really be an honor, and at the same time it will really be an experience having him sana, pero dahil nga sa sitwasyon ay makakakwentuhan natin siya sa pamamagitan ng telepono. Naka-standby na ba siya, Ma'am Kat? Diretso na tayo sa usapang senior po ito. Usapang senior. Kaya sa mga kababayan natin na mga senior citizen na nakaantabay po sa atin, ang atin pagkukwentuhan ngayon ay ang buhay-buhay ng senior citizen, ng isang senior citizen, at gayon din ang eksperyensya at biyaya na ikaw ay maging mabiyayaan ng napakahabang buhay kagaya nitong ating panauhin na malapit na 99 years old na po ang ating magiging kakwentuhan maya-maya. 99 years old na, at with God's blessing, I will be really praying hard na ang ating panauhin ay talagang maging isa sa ating sentenaryo. Okay. So, usapang senior tayo. At alam po ninyo, tuwing taon-taon ho ay may mga automatic na funds na ina-appropriate ang pamahalaang panlalawigan, kagaya po ng mga bayan-bayan, ng mga barangay. Meron pong mga ina-appropriate na funds
1% ng ating budget ay automatic na inaalat sa mga programang para sa ating mga seniors, sa ating mga senior citizen. Gayun din, similar percentage ay para naman sa ating mga kababayan na may special abilities, itong mga persons with disabilities, but actually they are people with who are differently abled. Ano po. So sa ngayon ho, meron na ba tayo nung information sa taong ito, magkano ang ating pondo para sa senior citizen na na-allocate ng provincial government? Meron na? So magkano ang ating na-allocate? Meron ba? So maya-maya po ay bibigyan ko kayo ng update para naman ma-realize ng ating mga kababayan na ang sektor ng nakatatanda, ang ating mga senior citizen ay hindi naman po natin na papabayaan. Meron pong konseho ang mga senior citizen na umaagapay sa amin para i-identify kung ano-anong mga programa ang ating popondohan mula sa Senior Citizens Fund. At batiin lang natin ang mga OSCA presidents, mga presidente ng mga tanggapan ng senior citizen. Si Ma'am Hilda Muhi, ang aking dating guro, diyan sa bayan ng Mugpog, na siya rin po na presidente ng I think lahat ng senior citizen sa buong lalawigan or umuupo sa OSCA diyan sa provincial level. Gayun din po si Mr. Joselito Madrideo, si Sir Madrideo. Ito ay ating dati ng katuwang mula sa PNP pero retired na. At diyan naman sa bayan ng Gasan, si Ma'am Catalina Macarubo ay presidente ng mga senior citizen diyan sa bayan ng Gasan. Dito naman sa Santa Cruz, binabati natin si Sir Reynaldo Peñaflor. Magandang umaga po sa inyo, magandang araw sa inyo. At diyan naman sa Benavista, si Ma'am Aldenia Zoleta. Sa Torrijos, si Sir Beato Palma. Sa inyo pong lahat, marami pong salamat sa patuloy ninyong paglilingkod sa mga sa sektor na inyo pong kinabibilangan, ang sektor ng senior citizen. Okay po, sa ngayon po naman ay nasa telepono na po ang ating panauhin na ating makakakwentuhan ngayon kasi sa buong Marinduque base sa record ng DSWD ay sila po kasi ang may listahan ng mga tinatawag na centenarian natin. Meron po tayong 5 centenarian sa lalawigan at sa December 21, prayerfully at idadalangin talaga natin ay hari nawa ay madagdagan sila ng 2 pa para maging 7 ang ating centenarian. But for now, sa ngayon ay si Lola Paula Recalde, diyan sa barangay na po ay isa sa mga centenarian. Si Lola Gavina Malabayabas, diyan naman sa Bangbanggasan, ay isa rin sa centenarian. Si Lola Pasencia Pantoja, diyan sa San Isidro, Santa Cruz, at si Lola Felicima Marciano na aking kamag-anak, Lola, diyan sa bayan ng Mugpog ay centenarian na rin. Gayon din po si Lola Asuncion Loto, diyan naman sa Barangay Kawit. At hopefully, sabi ko nga, meron tayong 2 na idalangin natin na masama sa ating mga centenarians. At kasama po natin ngayon ang isa sa kanila kasi magbe-birthday sila ng December. At kapag biniyayaan ng Panginoon, ipagkaloob nawa niya, ay masama sila sa magiging centenarians. Ang isa po sa kanila ay panauhin natin ngayon at makakakwentuhan natin through phone patch, si Lolo Esteban Mancia or si kilala bilang Lolo Teban mula dyan sa Barangay Balogo, Buwak. Nasa linya na ba si Lolo Teban?
Hello? Opo. Ay, hello Lolo Teban. Magandang araw po sa inyo. Oh, magandang araw daw sa inyo. Magandang araw po sa inyong lahat. Hi Lolo Teban, ako'y natutuwa at ikaw ay aking makakakwentuhan. Kilala niyo po ako? Kung kilala mo po. Sino kayo? Ako po ay si Lynn Angeles. Ako po si Bocalin Angeles. Kilala ko yan. Nadala namin din sa Balugan. si Layak. Ay, maraming Sino Layak, kinadala namin. maraming salamat. Yan, doon sa magulang. Ay, oo, Lolo Teban. Maraming salamat. Ako'y natutuwa. Ikaw ay nasa radyo ngayon. Alam mo ba gayon? Ikaw po ay nasa radyo at ikaw ay napapakinggan lalo na ng mga kababayan natin din sa Santa Cruz kung saan marami ring centenarians. At actually, hindi lang dito dahil tayo ay naka-Facebook Live ay sa buong daigdig. Basta may internet ay ikaw ay napapakinggan. Kumusta po kayo? Ay, mabuti naman po. Lolo Teban, ikaw ay ilang taon na? Pagdating po ng December 26 ay 100 taon. Wow. Napaka malaking biyaya. Ay, Ha? paano namin magagastos yung kailangan namin sa karawang ko? Saan kami makuha ng alas? Sabi, Ay, ang laki ng problema ni Lolo Teban. Anong tawag dito? Pero totoo yun. Paano? Ang mabigat pa niyan, gusto nating mag-celebrate ng talagang malakihan. Paano kita makakapag-celebrate? Bawal pa ang social gathering. Pero alam mo, Lolo, malaking bagay ito, napakalaking biyaya. 99 years old ka na at mag-birthday ka sa December 26. Pero teka muna, sa atin ng mga kababayan, ipagmalaki lang ho natin, alam po ninyo, si Lolo Teban ay hindi ordinaryong Marinduqueño. Hindi ho yan ordinaryong senior citizen. Dahil yan po, ang buhay din po niyan ay talagang umikot sa paglilingkod. Paglilingkod sa kapwa, paglilingkod sa kanyang komunidad. Si Lolo Teban ho, ang totoo niyang pangalan ay Esteban Mancia, mula diyan sa Barangay Balogo. At siya po ay kabesa de barangay o ngayon ay kapitan, counterpart ng kapitan yan ngayon. Nung pang panahon ng dating Presidente Marcos, mga 70s or even before the 70s, kasi naman noon wala pang mga kapitan-kapitan, ang tawag ay kabesa de barangay. At noong mga panahon na yon, walang mga honorarium, walang mga sweldo, sila ay volunteer, at non-stop ho, si Lolo Teban, non-stop siya, na kabesa de barangay, noong kahit nang nawala na si Presidente Marcos. So, medyo ako'y nagpapasalamat ho kasi alam po ninyo, lalo na sa bayan ng Buwak, sa bayan ng Mugpog, isa ho siya sa medyo naging kaagapay na nagsulong ng mga demands against irresponsible mining operation. At si Lolo Teban po ay napaka-aktibong leader po talaga ng komunidad. Lolo Teban, tanong ko po, paano ka umabot ng 99 years old? Anong sikreto mo? ay sa palagay ko po talagang kapanaran ko po yata yun. Oo. Talaga isip ng mga gay ko, parito mga pamangkin ko pagka birthday at kung ano daw, abiyan sila ng mga agimat. Ang tituanan na akin, pag natawag ng mga agimat, mga kwan, may mga kwan ay hindi man nagkakawaan ng Panginoon Diyos. Buwisit yan sa hanap buhay. Ibig sabihin, Lolo Teban, o pwede ko ba ikaw tawagin pa rin ha? Wala akong inakuha ng maliwan. Yung taling ko sa likod na puti. At saka sa tabihan. Ay baka naman yung taling mo sa likod na yan ay agimat din, hindi naman. Ha? Lolo Teban, pwede ba ikaw tawagin kung kabesa de barangay para ibalik natin ang pakiramdam ng nung time na ikaw ikabesa de barangay, anong mga nagawa no ng mga kabesa de barangay? Kung ano nagawa ninyo nung una. Natatandaan mo pa nung ikaw ay kabesa de barangay?
Ayun pong mga kabisad di barangay nung araw, Oo. Oo. Sinasagot ko. Ikaw ang namumuno ng mga tao diyan. May sweldo ka noon? Meron ka bang sweldo noon? Kung may sweldo ka daw. wala suldo, kahit ni siyang kusing. Ako'y inabigyan nung nagabigayan ng kwarta doon sa tansa. Hindi ko tinangkap yan. Ang sabi ay, pag daw na, sabi ko, hindi ko kailangan yan. Kami nabutos nang walang ni isang kusing. Okay. Ay. Oo. Lolo Teban, anong nakain mo? Anong klase ng mga pagkain mo? Kasi isipin mo ang aking edad ay kalahati lamang ng iyong edad. Tapos ang linaw-linaw mo pang kausap, ang linaw pa ng iyong isip. Anong sikretong pagkain para humaba ang buhay? Ay ngayon, panining ay, ang pagkain ko lang ngayon. Oo. Pandesal na umaga, kape, may sanay gatas, Oo. at saka may kaunting pansit. Pagdating sa tanghali, Okay. may kanin ako. At saka sa gabi. Oo. Sa dispera, yung tira kong 3 pandesal, ay siya kong merinda yun. Pandesal. Matulog muna ako, yung ganun. Oo, mahilig ka pala sa pandesal? Ay, ulam ko lang ay gatas, kape. Ganun. Hindi ka nakain ng karne? At saka yung pansit. Kung hindi ka daw nakain ng kape. Kain ako ng karni. Yung ilaw ay hindi na ako nakain. yung sabi manok. Loko si Lolo Teban. Alam ko, tingin ko, isa sa sikreto. Bawal siya yung karni mo. Okay. So, nakain ka pa rin ng karne, pero luto. Yun ang sabi mo. Nakain. Nakain ka. So, hindi man bawal, hindi man napagbawal sa iyo. Ay, gulay. Parang hindi ko narinig ikaw na yung iba kasi kaya nahaba daw ang nakain ng gulay. Kung nakain ka ng gulay. Gusto ko'y gulay, lalo na yung gabi. Okay. So, Alibasa. sige. Okay. Sana naririnig ng aking mga kasama sa bahay. Bala po ang nawala na. Hindi. Bala. Kakasakit na ang tuhod. Ay, sumakit. Hindi, may rayuma ka ba? Mga taba, hindi. Okay. Oo. So Lolo, tanong ko lang. Hello, Lolo. Kapag na rin pong pag-iik. Ha? Kung ano magbawal, Oo. sige, magbawal. Okay. Pag hindi, mas alanganin pa rin. Oo. Hindi pa rin. Oo. Ganyan lang po. Pagka medyo maalak, pagwanta mo na. Hindi ko kailangan yan. Okay. Hindi na kamaga. Oo. Ay, meron ka bang inadamdam? Meron ka bang high blood po? O meron kang diabetes? Wala. Kung meron akong high blood, Okay. may lusartan ako, 5 gamutan tubar ko, isa sa ang maintenance ko ay 2 sa maga, sa tanghali isa, sa Okay. gabi, pag gabi, ganun din. Bago meron pang isang panyong. Okay. So, may maintenance po kayo. Okay. So, Lo, biro mo 100 taon, mag-100 taon ka na nabubuhay, Tanong ko lang, sa tingin mo ang pinakang bagay na pwedeng ipagmalaki ni Lolo Teban na dating kabesa de barangay na naglingkod din sa komunidad sa iba't ibang pamamaraan? Ano sa tingin mo ang pinakang achievement mo bilang sa iyong buhay na 99 years old ngayon? Hello, Lo? Hello, Lo? Oo. Sa paper, nag-petition kami para mapatigil ang ng markaper. O tinan mo ngayon, Aha. hindi lang baha, wala mang nakuha na baha at wala mang nakapigil na tubig na kuwan doon sa markaper. Ako'y galing doon sa markaper. Ako lang ang sinama ni Mayor Lunida.
at saka yung sekretaryo. Mhm. Mhm. Pag-work po rin, walang pang bahat na. Aha. Oo. So sa tingin mo ay isa 'yan sa iyong achievement, yung medyo makatulong ka sa pagsusulong ng mga environmental concerns sa para maprotektahan ang bayan ng Buwak. Yan po ba ang iyong sinasabi? Tata Lolo Teban, ilan ang iyong mga anak? Ang anak ko ay 10, 5 ang lalaki, 5 ang babae. Aba, medyo kukonti pala, ano po? Oo. Konti pala. Oo. Ang totoanan, Oo. puro may maganda ang pagkatanim ko. Puro Aha. na bunga, isa lang ang medyo masama ang bunga. Laglag. Okay, oo. Pero napakalaking biyaya, ano po, mahaba ang inyong buhay, biniyayaan kayo ng mga anak na maayos din naman ang kanilang buhay, maayos ang kanilang sitwasyon. Ano ho, napakalaking biyaya ng 99 years old. Ano ho? Ano po ang masasabi niyo sa mga kabataan ngayon? Ay tungkol ko doon sa mga kabataan, ang sabi ni Rizal, ang pag-asa ng panay sa kabataan. Okay. Nandyan ang magnanakaw, nandyan ang Ano po? magulang ay chit-chit lang ng magulang. Sige, uwi ka. Ay ngayon, naku, yan ang pag-asa. Aha. So medyo hindi kayo sa tingin ninyo ay may mga dapat ayusin ang mga kabataan ngayon? Yun ba ang binabanggit nyo, Lolo Teban? Oo nga naman nun. Gusto kong makausap si Ma'am Pat narito, isa sa anak ni Lolo Teban. Ma'am Pat, nariyan pa rin po ba kayo sa linya? Opo, narito. Okay. Ma'am Pat, una, salamat sa inyo saka kay Lolo Teban na pinagbigyan ninyo ang ating programang Lin Angeles on Board na makausap si Lolo Teban. Hindi naman nai-stress sa aming kwentuhan. Hindi naman po. Okay. Kumusta ang ang inyong sitwasyon? Alam nyo, yung mag-alaga ka ng magulang na binayayaan ng ganyan kahaba na buhay ay isang masaya at malaking biyaya, but at the same time ay pwedeng may mga challenges din, Ano po ang pinakamasarap na aspeto sa pag-aalaga ng magulang o ng isang malapit ng maging centenarian? Umabot po siya ng 100 taon na natutuwa na po kami. Dahil makakabot siya doon sa edad na gano'n. Mahirap lang po kasi gawa ng senior citizens na rin po ako nag-alaga. Disabled na rin po. Ating gabi magtatawag, ay hindi ko po alam kung ano yun. Ay gusto lang makipagkwentuhan. Tapos biglang tatawa. Oo. So, ang nag-aalaga sa senior citizen ay senior citizen din. Oo. Kami dito sa bahay. Kung minsan mahina po ang tahinga niya, ako naman po ay mahina ang tuhod sa paglakad. Talagang may Ngayon po, kailangan kong sumigaw, akala niya, kapitbahay, kami nagsisigawan, nag-aaway. Ay, paano ako'y lalapit ko sa kanya, ang akala niya, ay sinisigawan siya. Siyempre, alam naman yung mga tatanda, irritate. Ako rin po ay kuminsan nag-irritate. Ayun, akala nila kami nag-aaway. Ay, siya po yung kuminsan hindi ko rin po maintindihan. Siyempre, matanda na rin po. Ay, ako nahirapan po. Maselan po siya sa pagkain. Ito ang pangalan ko. Ano ang kanyang mga paboritong pagkain? Ano po ang kanyang paboritong pagkain? Gabi po talaga, doktora, bukal. Talaga pong gabi ang gulay niya. Gabi. Pero hindi po siya kakain ng gulay na hindi yung kapatid kong bunso na nandito ang kapatid kong lalaki na ang nagluto. Dahil hindi ko na kaya matagal na magluto doon sa kusina. Ay, basta ang gabi, kailangan ay doon sa kapatid ko ang luto.
Ayun. Oo. Sa pagkain naman po, kung wala na rin po siyang ngipin, nahirapan na po siya, o kailangan ay i-ano mo yung kanyang pagkain. Himayin ko yan. Basta mayroong maselang po talaga siya sa pagkain. Pag maalat, ay no way. Pag matabang, ay hindi ako nakakaano doon ng maalat. Hindi ko gaano malasan kasi ako ay diabetic. Oo. Ayun ko minsan ay, sige, kuminsan ay, sige, ikaw nga ang kumain. So medyo sensitibo, no? Sensitibo rin minsan, ano. Pero alam mo, Ma'am Pat, ako'y naiinggit sa iyo kasi biniyayaan si Lolo ng mahabang buhay at ang aking mga magulang ay medyo hindi sinwerte na mabigyan ng mahabang buhay. So, pero ang akin namang tatay ay 83 years old na nung medyo iniwan tayo. Pero hindi pa rin umabot ng biro mo yan. Ako ang na-excite, Lolo Teban. Ako ang na-excite sa iyong birthday. Napakalaking biyaya ng dito pa lang sa 99 years old malaki na pong biyaya ito. Oo. Swerte nga kuminsan na hindi ko po pinapakita sa kanya na matapang ako. Kasi pag ganito pong ano ang kwento sa pamangkin kong doktora kasi the more na ikaw ay manghihimahina, mahihina din siya, mawawalan siya ng kakapitan. Kumbaga sa kanay, manghihina po siya, hihingi siya ng ano. Kailangan ay malakas din po ako para sa kanya. Okay. At saka yung tender loving care, yung pagmamahal, yung pagmamahal talaga. Kaya talagang, at saka alam mo, Ma'am Pat, talagang napakalaking biyaya din. At saka sabi, even sa Biblia, sinasabi yan kapag talaga ikaw ay may paggalang, may pagmamahal at pag-aaruga sa nakatatanda, sa iyong magulang, lalo na ay puspos din ng biyaya ang ibibigay ng Panginoon sa iyo. Kaya alam ko sa pag-aalaga niyo si Lolo, hindi yan tatagal ng ganyan kahaba na buhay kung hindi rin siya nararamdaman niya na mahal siya ng mga taong nakapaligid sa kanya at mahal siya ng kanyang mga anak. Oo, kaya talagang congratulations po. Salamat sa Diyos, una at higit sa lahat, sa mahabang buhay. Pero salamat din sa Diyos sa mga anak at kapamilya at kasama ni Lolo Esteban na nagiging instrumento ng pagpapala ng Diyos sa kanya, ng pagmamahal kay Lolo Teban. Sa inyo, Ma'am Pat. Okay, salamat po, Doktor. Naging doktora na ako. So, Lolo Teban, Lolo Teban. Naka-assist yan sa akin. Itong kapatid yung lalaki. Okay. In case na mayroong malaking problema na hindi ko kaya, siya po ang nakaka-assist sa akin dahil malakas po siya kaysa sa akin na yung bunso. Lolo Teban, ako'y nagpasalamat sa iyo sa iyong mga tulong sa mga pagsisikap mo in line with environmental protection. Alam po naman ninyo si Lynn Angeles medyo identified as an environmental advocate at ako po talaga ay natutuwa sa mga empowered individuals at mga community leaders na ating katuwang sa pagsusulong ng kung ano ang makakabuti para sa lahat, lalo na sa ating ekolohiya, lalo na sa ating kalikasan. Dahil totoo naman yan pag nasira ang kalikasan, sa atin din ang balik niyan. Itong ang COVID, itong mga virus na ito, itong mga ASF na ito, we could say na ito ay posible na may natural causes at the same time merong human factor. Kaya hindi natin ang nangyayari sa daigdig, sabi, ang lahat ng bagay magkaugnay. Kung ano ang ginawa natin sa kalikasan, bahagi tayo ng kalikasan, may epekto rin yan sa atin. Kaya Tatay Lolo Esteban, maraming salamat sa inyong mga naging pagkilos, lalo na nung talagang ikayo'y aktibo at talagang aktibo sa paglilingkod sa komunidad. Hindi po namin makakalimutan ang inyong tulong at ginagawa sa komunidad. Lolo Teban. Lolo Teban, ano ang iyong favorite song? Favorite song mo. Kanta. Ha? Ano ang iyong favorite song, Lolo Teban? Marami po.
Kagaya ng ano, Lo? Yun. Balat kayo pala ang buhay sa mundo. Aha. Kayo lang nakabalot sa ginto. Balat kayo pala ang buhay sa mundo. Kaya lang pa'y nakabalot sa ginto. Balat kayo. Yay! Maraming salamat, Lolo Teban. Ay, meron pa pala. Ito ang managing Carmelita, aking langit. Iba naman ito. Okay. Okay. Andiyan pa ba si Lolo? Hindi ko siya naririnig. Okay. So nawala si Lolo Teban, ano, pero yan pala ang kanyang mga paboritong kanta. Balat Kayo, May Carmelita. Sayang, Lolo, hindi tayo nakapag-download ng ilan sa iyong mga paboritong kanta, paboritong awitin, but in time, hopefully ay magkakwentuhan tayo ng mas malapitan at magkakantahan tayo sa ating mga kababayan. Isa pong napakalaking honor at napakalaking biyaya para sa akin ang mabigyan ng pagkakataon na makakwentuhan ang kagaya ni Lolo Teban na inabot ng 99 years old at hari nawa ay abutin pa ng 100 years old pataas pa, na ganyan, nakakakanta pa siya, nakakapagbiro pa siya, at siguro isa sa kanyang strength, isa sa secret siguro, or hindi naman na secret, ng kanyang mahabang buhay ay hindi lamang ang kanyang pagkain ng gabi at hindi lamang ang kanyang puting nunal sa kanyang likod, kundi tingin ko ay yung kanyang pagkakaroon din ng sense of humor ay malaking bagay sa paghaba ng kanyang buhay. Ikalawa, napakalaking bagay yung kanyang sense of service para sa komunidad, sense of service para sa iba, and very striking yung binabanggit niya kanina, yung kanyang pananampalataya. Sabi niya, wala siyang anting-anting, wala siya noon, kundi nung nagsisimula pa lang ng aming kwentuhan kanina, ang kanyang hina-highlight ay ang pagpapala ng Panginoon. So yan ang anong tawag dito? Yan ang sikreto, I think, na mahalaga ni Lolo Esteban, yung kanyang malalim na pananampalataya at saka sense of service sa kapwa. Gayun din, yung mapapaligiran siya ng mga tao na nagmamahal sa kanya. Sa ating mga kababayan, sabi ko ay meron tayong magiging contest, mga tanong na pwede ninyong sagutin. Sa ilan na mga kababayan nating nakakausap natin nung mga nagdaang linggo, At meron tayong tanong, ito ay nais nating itanong sa ating mga tagapakinig ang pwedeng sumagot dito ay unahin natin. Meron tayong exclusive na tanong para sa mga kasama nating sa mga TODA. Ay, binabati pala natin ang mga TODA officers and members dito sa bayan ng Santa Cruz. At meron tayong tanong, ano ang tawag? Ito, teka, sasagutin po ninyo ito sa, paano nila sasagutin ito? Kasi minsan ay may mga nag-PPM, late ang dating ng Facebook, kaya mahirap pagsabayin yung sagot sa cellphone at saka sagot sa Facebook. Kagaya nung nakaraang linggo ho, yun hong nanalo nai-announce ay sumagot sa pamamagitan ng cellphone. Ngayon ho ay may sumagot din ng kaparehong sagot sa pamamagitan naman ng Facebook Live. Pero we know na late ang dating ng Facebook Live. So we understand, babawi tayo sa mga kaibigan natin na sumagot sa Facebook, babawi tayo. At ito naman ay saan natin to
Ito ho ay kailangan yung sagutin sa Facebook page ko. Ano ho, yun pong Adeline Lynn Marciano Angeles. Ano ho, ulitin ko po, buksan na po ninyo, Adeline Lynn Marciano Angeles. Buksan po ninyo yon. Doon ho ninyo sasagutin itong ating tanong. Private message ba? Private message ho, wag po kayo mag-alala, hindi tayo magdadaya. Facebook, i-private message nyo po sa Adeline Lynn Marciano Angeles. At ito po ang tanong. Ready na po ba kayo? Buksan po ninyo yung Facebook page ko, Adeline Lynn Marciano Angeles. At doon po ninyo sabihin ang sagot sa pamamagitan ng private message. Ang atin pong tanong, ano ang tawag sa sakit na dumapo ngayon sa mga baboy ng lalawigan ng Marinduque? Ito ang cause ay isang uri ng virus. Ano ang tawag sa sakit dahil sa isang uri ng virus na ngayon ay malaking dumapo or dumating sa ating lalawigan na nagbibigay sa atin ng medyo malaking challenge. At dahil dito ay tayo ay sinasabing, ayon sa Department of Agriculture, tayo raw ay ika-51 na lalawigan dito sa ating bansa na pinasukan nitong ganitong uri ng sakit. So, sagutin po ninyo yan sa ating Facebook page, Adeline Lynn Marciano Angeles, sa pamamagitan ng private message. Ano ang tawag sa sakit ng baboy na ngayon ay nagbibigay sa atin ng serious challenge dahil tayo ay pang 51 na province na dinapuan, na pinasok ng virus na ito. So, i-announce po natin sa darating na Miyerkules ang nanalo po. Binabati natin ang Limpiada at Recalde family dyan sa Barangay Taytay mula kay Jimboy Limpiada. Gayun din, binabati natin ang lahat na naririyan, namimili at nagbebenta dyan sa grocery store ni Ma'am Mirna Fernandez dyan sa Santa Cruz Public Market. Maraming salamat sa mga nagtitinda dyan sa Santa Cruz, mga grocery store owners at clients, mga suki, gayon din sa lahat ng nagtitinda dyan. Nagtitinda ng isda, baboy, gulay, karne, at kung ano man ang itinitinda dyan sa Santa Cruz Public Market at sa lahat ng market dito sa ating lalawigan na inaabot ng ating programa. Binabati natin kayo dito sa ating programa. Gayon din si Sir Willie Zulweta na rice retailer dyan din sa palengke ng bayan ng Santa Cruz. So maraming salamat po na muli sa ating mga kababayan sa inyong pagsama sa akin. Ito pa rin po ang inyong bokal ng lalawigan, Lynn Angeles, na isang oras nyo na namang nakasama dito sa ating programa sa radyo natin na Lynn Angeles on Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules po, same time, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Samahan po ninyo ako dito sa ating programa, Lynn Angeles on Board. Maraming salamat po. Mahal ko po kayo. Naglilingkod sa sambayanang Marinduqueño, Lynn Angeles on Board. Tatalakayin ni Bukal Lynn Angeles ang mga kaganapan sa sangguniang panlalawigan. Sasagutin ang tanong ng mamamayan at bibigyang pugay ang magagandang ginagawa ng ating mga kababayan. Kasama ang Bukal ng Lalawigan, Adeline Lynn Angeles, dito sa Marinduque News Network,
Lucky 7 Channel 3 at sabay na mapakikinggan sa radyo nating buwak 105.7 FM tuwing araw ng Sabado alas 5 ng hapon. Lynn Angeles on board!